So mga lodi, no, yung video natin ngayon ay patungkol dito sa insulation, no, kung nakakatulong ba talaga sa roofing system natin o hindi, no. Wala naman tayong against dito, no, nasa may-ari na lang kung gusto nila magpalagay ng insulation o hindi. Yung sa atin lang ay based sa experience namin ay yun lang ang pwede kong i-share sa inyo, no. Disclaimer lang, ito'y opinion ko lang, no. Opinion ko lamang ito at depende na rin yan sa opinion ng iba, no. Kung maniwala kayo sa sasabihin ko ay di goods, kung hindi naman wala naman tayong magagawa. Pero ito awareness lang to, no, para may kunting ideya lang kayo. So yung insulation, no, nilalagay para maibsan yung init na fix row pwede. Siguraduhin mo lang na hindi matanggal. So balik tayo sa ano, no, pinag-uusapan natin yung insulation. Ang main purpose niya ay para maibsan yung init na papasok sa loob, no, kaya nga tinawag sa insulation, no. May insulate niya at paano mabawasan. So yun yung main purpose niya. Okay naman ito sana kung panghabang buhay, no, kung tatagal. Ang nagiging problema ng insulation kapag tumanda na, no, tumagal na ang insulation, hindi naman to lifetime ang insulation, no. Hindi kagaya ng yero na umaabot ng 50 years ang yero, depende sa kapal. Ang insulation, ang lifespan nito based sa experience namin ay 5 to 6 years, no. So let's say sabihin na natin umabot siya ng 10 years, no. Umabot siya ng 10 years, then after 10 years ay mapupudpud na, no. Ang nagiging problema kapag napudpud, no, kung titingnan nyo ang insulation ay foam lang siya, no, na ito pag natanggal na tong kanya, tong pinakapalaran niya yan, ay ito eventually katagalan ay mapupudpud. So tingnan nyo na nakukurot ko, no, sa katagalan ito napupudpud. Pag napudpud na yan at matanggal na sa loob, no, ang magiging problema talaga natin dyan, itong mga thick screw natin, ito mga thick screw ay lumuluwag yan kasi nawala na ito. Makapal din to, no, makapal. Kahit pisilin natin yan nga malambot siya, pero meron pa rin yung espasyo sa pagitan ng parlina at saka itong ating yero. Pag natanggal na yan, ibig sabihin yung espasyo na yon ay na para dito sa insulation ay nawala na. So luluwag na ang ating ngayon, ating thick screw. So kung mapapansin nyo, no, hanap tayo ng ito, aapak tayo ng dito to, hanap tayo ng medyo mahigpit na ito mahigpit, no. So tingnan nyo, meron na siyang konting dimple, mahigpit na siya. Pag inapakan ko, napansin nyo, bumabaon pa rin siya pag inapakan ko. So ibig sabihin napipit-pit yung ating insulation. So yun yung sinasabi ko na espasyo between sa ating insulation at ating yero sa doon sa parlina. So kung nawala na yon, di lalo nang matanggal to, lalo nang kakadog. So yun ang nagiging problema. Kaya kung napapansin nyo sa mga palengke, malalaking palengke, merong insulation, maganda sa tingnan kapag kabago. Pero after mga ilang taon, no, napudpud na at masaklap niyan, makati ito. Pagka tumama sa balat natin yung mga debris niya na napupudpud ay makati, no. Yun ang hindi maganda, no. Makati siya at kung napapansin nyo, walang mga palengke o warehouse na nakakaligtas sa malakas na bagyo pagkaluma na. Kasi itong mismong insulation, siya yung nagkukos kung bakit nagkakaroon ng luwag itong ating mga yero doon sa parlina. So ito na, may dimple na siya, ibig sabihin mahigpit na yan, pero
pag inapakan natin ay meron pa rin siyang espasyo na didiin pa rin natin dahil dito sa insulation natin na napipit-pit, no? Yun lang ang experience namin at ito yun lang ang pwede kong i-share sa inyo dahil marami-rami na kaming nilagyan ng roofing na may insulation at sa totoo lang talaga ayaw namin, hanggat maaari ayaw namin ikabit ito, no? Kasi yun nga magiging problema. Tsaka isa pa, hindi kasi bulang bayad, no, Jay? Oo. Yung insulation as mas mahirap pa ikabit kaysa sa yero. At ang masaklap na katotohanan, yung insulation ay walang bayad sa pagkakabit, no? Isinama na sa roofing. Anong masasabi mo, Jay? Subscribe na kayo. Kaya yun talaga ang totoo. Hanggat maaari ayaw namin magkabit nito kasi mahirap siya ikabit, no? Mas mahirap pa sa ikabit kaysa sa mismong yero. Pero nasa sa inyo na yan mga lodi, kung magpapagawa kayo ng bahay, kung gusto nyo talagang lumamig ang bubong nyo ay mag-aircon na lang kayo. Kung residential yan, i-aircon nyo na lang, huwag na kayo magpakabit ng insulation kasi bandang huli magiging problema nyo pa yan. Natutunaw yan at masaklap niyan, yan pa magkukos ng tulo nyo, no? Kung may kisami kayo, huwag na kayo magpalagay ng insulation kasi pagka yan nagka-problema na tumulo, pati kisami nyo damay, no? Pati itong parlina nyo mabubulok na rin kasi tutuluan na ng tubig yan. Okay, no? Sana mga lodi ay nakapagbigay tayo ng konting ideya sa inyo, no? Ang insulation ay maganda kapag bago pa. Pagka luma na at natanggal na yan ay problema na, no? Kaya kung kayo hanggat maaga kung gusto nyong malamig ang bubong nyo, malubang malamig ang loob ng bahay nyo, ay gumamit kayo ng roofing materials na malamig. Ito pang samantalang solusyon lang ito. Alright, sana mga lodi, no, papalo na lang ng Facebook page namin at paki-subscribe na lang sa YouTube channel namin. At siyempre pa dun sa mga samantaling ko na sa mga gustong magpagawa ay message lang kayo sa Facebook page namin. At kami ay mga freelancer contractor, no, na kumpleto sa kagamitan, no, kumpleto sa tao, kumpleto sa equipment. At medyo mura lang kami maningil mga lodi. Right?